Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto na ang negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pa kasama ang 10 pulis. Kaugnayan sa 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. Walang piyansa ang mga kaso nilang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pababa sa 4 na warrant of arrest ang inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Isang kaso ng kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention ang kinakaharap ni Ang. Kaugnay ito ng pagkawala ng 19 na sabongero na hindi na nakita matapos magsabong sa arena na pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Nakasaad sa mga warrant of arrest na walang bail ang mga kasong ito kaya hindi siya makakapagpiyansa. Sa kasong kidnapping with homicide, may 17 pang akusado na meron na ring warrant of arrest ngayon. Sa 3 magkakahiwalay na kasong kidnapping and serious illegal detention, 5 ang kapwa-akusado ni Ang. Kasama sa kaso ang 10 opisyal ng Philippine National Police, kabilang si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. 9 sa kanila ay nasa restrictive custody ngayon ng PNP. Ayon sa Department of Justice, hinihiling nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order laban kay Ang. Nauna nang nagpalabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para ma-monitor ang posibleng paglabas nito sa bansa. Ayon sa DOJ, walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Sa mga kasong isinampa sa Santa Cruz Laguna RTC, nakasaad na ang mga akusadong pribadong individual at mga police officers ay nagsabwatan umano sa pagtulong sa isa't isa para dukutin, ikulong at patayin ang mga biktima. Matatandaang sa resolusyon ng prosecution panel kaugnay sa missing sabongeros, sinabing na ipakita sa sworn statement ng Patidongan brothers na sina Julie Elaki Matuse na sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Ayon sa resolusyon ng DOJ, inakusahan ang mga nawawala na nandaya sa sabong. May ilang eyewitness accounts daw ng pagtatapon umano sa mga katawan ng sabongeros sa Taal Lake. Wala pa reaksyon ang kampo ni Ang sa ngayon, pero nauna na nilang kinuwestiyon ang resolusyon ng DOJ na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso dahil may mga affidavit umano at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw nakonsidera ng DOJ. May iba pang mga kaso si Ang sa Branch 29, sa San Pablo City, Laguna RTC, at sa Lipa City, Batangas RTC. Sa kabuuan, 34 ang sinasabing nawawalang mga sabongero mula 2021 hanggang 2022. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tinawag ng kampo ni Atong Ang na premature o hilaw pa ang desisyon ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court na mag-issue ng warrant of arrest. Nagbase umano ang korte sa hindi kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang dian nila tinitignan ang counter-affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Pagdidiin ng kampo ni Ang, inosente ang negosyante. Ikinalulungkot nila na hinayaan ng DOJ na manipulahin sila ng self-confessed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wala pa nilang pisikal na ebidensyang ipinepresenta at nagbase lang umano sa pahayag ni Patidongan. At kaugnay niyan, ikinasa ng pulisya ang malawakang manhunt operation laban kay Atong Ang. Sinuyod na ang mga ari-arian niya sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan para sana silbihan siya ng mga arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court, isang malawakang manhunt operation ang ikinasa ng Philippine National Police para mahanap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nahaharap siya at 17 iba pa sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng missing sabongeros case. Hinahanap si Ang sa may bahay at properties nito sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang.
We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Naniniwala ang PNP na nasa bansa pa rin si Ang dahil wala nilang impormasyon ang Bureau of Immigration na nakaalis na ito ng bansa. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan. And at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago, but gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Unang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ang sa Pasig dahil posibleng nasa loob ng mga exclusive at pribadong subdivisions ang ibang property ni Ang, may babala ang PNP. Anybody who will prevent us, we will be arresting you for obstruction of justice because there is a warrant of arrest and we will enforce it. Anybody who is on the way, arrestuhin po namin. Ang paghahanap at pagpapanagot kay Ang hindi ikinagulat ng palasyo. Ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Isa raw sa magiging malaking hamon para sa PNP-CIDG sa paghahanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang napakaraming properties nito sa buong bansa na kailangang puntahan para matiyak na hindi ito nagtatago doon. Sa 18 akusado, 10 ay opisyal ng PNP. 9 sa kanila ay dati ng hawak ng PNP at ngayon ay itinurn over na sa PNP-CIDG. Naaresto naman na ang sibilyang co-accused, mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Umakyat na sa 20 ang mga na-recover na patay sa pagguho sa isang landfill sa Cebu City. Posible umanong nakaambag sa pagguho ang mga lindol at bagyo. Ang latest, tinututukan live ni Mariz Umali. Mariz! Emil, itong mga naglalakihang mga bakal na makikita nyo sa aking likuran ay bahagi ng sangkatutak ng mga debris na kinailangan daw munang alisin mula sa gumuhong Binaliw landfill para mas mapadali yung paghahanap at pag-ahon sa mga natabunan. At ngayong ngang araw sa buong maghapon ay may 7 pang mga labi na na-recover, kaya umakyat na po sa kabuoang bilang na 20 ang naitatalang nasawi as of 6:30 ngayong gabi. Sa iba't ibang kuha ng CCTV footage na ibinigay sa GMA Integrated News, kitang-kita kung gaano kabilis at katindi ang pagragasan ng bundok ng basura rito sa Barangay Binaliw noong January 8. Sa isang iglap, biglang tumabon ang malaking bahagi ng tambak ng basura sa Materials Recovery Facility kung saan pinoproseso ang mga basura sa landfill. Sa kuha naman mula sa himpapawid, kitang-kita rin ang malaking uka sa bundok ng basura na gumuho. Sa lakas ng impact, naitulak nito ang istruktura sa paanan ng landfill kung saan naroroon ang mga empleyadong natabunan. Halos wala namang kapaguran ang mga rescuer na 24 oras humahagilap sa mga nawawala pa. Extremely difficult talaga kasi yung debris doon, aside from the fact na madumi siya talaga, no? So, konting sugat doon, pwede ka magkaroon ng infection. And then, yung mga debris doon, malalaki talaga ng mga steel. So, we're dealing with I-beams na ganun kalaki. And then, yung water ingression sa loob, nagpupunta na rin sa loob yung tubig. Kaninang umaga, halos sunod-sunod na recover ang 5 labi ng mga lalaki. 2 naman ang na-recover ngayong hapon. Kaya aabot na sa 20 ang bilang ng mga nasawi. Kabilang ang 40 anyos na anak na lalaki ni Nanay Dailinda Ople na si Kristen Joseph. Nito lang January 9, una nang naiahon ang 11 anak din niyang babae na si Rowena na pinaglalamayan na ngayon sa kanilang bahay. Halos maubos na raw ang luha ni Nanay Dailinda, lalo't 2 pang anak ang nawala. Masakit ang dibdib ko ba? Kawalay kabutangan bitaw sa akong problem ro nga 2 ang anak ko. Sa akong kakuyaw ba? Hapit ko kuy awa ka nang hapit ko mahugno bitaw sa akong kaugalingon nga nawadan ko 2 ka pamilya. To ako'y anak dito nga natruma sa kakuyaw sa basura nga lugos siya mutingog bitaw karon pagani siya mo kanang yan tingog magawas kay
Mura siya kanang nakuan jud siya, gisakitan siya sa kuan nahitabo sa among dalawa lang anak. O dalawa lang pamilya. Nasa advanced state of decomposition na raw ang mga labing natagpuan, kaya mahirap nang matukoy. Kahit naman gumagamit ng life detecting equipment, sinabi ng BFP na mahirap matiyak ang mga nadedetect na signs of life sa ilalim ng guho. It's hard to tell kung human yun or mga animal sa tawag nito sa dam site gaya ng mga daga, mga pusa na sa loob. Sana meron pa tayong makuha doon na buhay. We're praying for a miracle. Though as each day passes kasi yung chances na makakuha tayo ng mga survivors doon lalong lumiliit yung chances natin. Sa isang pahayag ipinarating ng Prime Waste Solutions Cebu ang pakikidalamhati sa mga pamilyang apektado ng pagguho pati na sa buong komunidad. Agad daw nilang pinakilos ang kanilang emergency response team matapos ang insidente, katuwang ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, BFP, at iba pang ahensya para mahanap ang mga nawawala habang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders. Batay raw sa paunang pagsusuri ng mga opisyal ng lungsod at mga eksperto, malamang na nag-ugat daw ang insidente sa pinagsamang epekto ng mga lindol at sumunod na mga aftershock noong Setyembre na sinundan ng matinding pag-ulan dahil sa bagyong Tino noong unang bahagi ng Nobyembre. Ipinaliwanag ng PWS Cebu na nagsasagawa sila ng regular na inspeksyon sa mga landfill cell. Bago ang insidente noong Huwebes, wala raw nakitang anumang senyales ng paghina ng apektadong cell tulad ng mga bitak o hindi pangkaraniwang labas ng leachate o maruming likido na nabubuo kapag ang tubig ulan o iba pang likido ay tumatagos sa basura o landfill. Kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa mga eksperto at otoridad para sa isang komprehensibong investigasyon. Nagbigay na rin daw sila ng pinansyal na tulong at psychosocial services sa mga pamilya ng mga apektadong empleyado, kabilang mga gastusin medikal ng mga nasugatan at gastusin sa burol at libing. Sumusunod din daw ang PWS Cebu sa Cease and Desist Order ng Department of Environment and Natural Resources. Emil, sa patuloy na isinasagawang search, rescue and retrieval operations ay naglalagay na raw ng lime sa lugar para mabawasan yung di kaaya-ayang amoy at maiwasan din yung mga respiratory at biological hazards. At paniniguro naman ng Bureau of Fire Protection, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ma-recover pa ang 16 na nawawala. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Tila nagpakita ng dalawang mukha ang Bulkang Mayon kanina na dinarayo pa rin ng mga turista sa kabila ng pag-aalboroto nito. Dagdag pangamba naman sa mga residente ang patuloy na aktibidad ng bulkan at posibilidad ng lahar dahil sa paparating na bagyong Ada. Live mula sa Ginubatan, Albay, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Vicky, labis ngang inaalala ng mga taga rito sa Albay ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pero dagdag alalahanin naman ng mga taga rito ngayon ang paparating na bagyo na maaring magdulot ng malalakas na ulan at mag-trigger ng pagragasa ng lahar. Kasabay ng muling pagpapakita ng pamosong perfect cone na hugis ng Bulkang Mayon, namataan din kanina ang pagbuga nito ng usok mula sa crater. Nakakamanghang tanawin pero ingat dahil tuloy ang rockfall, pag-agos ng uson o may init nitong material ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mas tanaw ang nag-aalab na aktibidad ng bulkan sa gitna ng dilim kagabi nang mahawi ang mga ulap. Kita rin ang usok sa tuktok pati na ang agos ng uson sa dalisdis ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang status ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, makikita ang pagbuga ng lava dome at may mga naitalaring mga pagyanig, pagkahulog ng bato at pagdaloy ng uson. Mahigit 1,000 tonelada na rin ng asupre ang ibinuga habang tuloy ang pamamaga ng bulkan. Dahil pambihirang mamasdan, dinayo ito nina Lolo Felix at Lola Carolina na edad 83 at 80. Galing pa sila sa Makati. Hindi pa kami nakakakita ng isang bulkan na may eruption at may mga lumalabas na lava o pyroclastic material. So yun ang gusto namin sanang makita sa aming stay dito na ilang araw. Pero sa maraming taga rito, kalbaryo ang pag-aalboroto ng bulkan. Sa bayan ng Ginubatan,
Hindi lang ang 4 na pamilyang taga 6-kilometer permanent danger zone ang lumikas. Nadagdag na rin sa kanila ang mga nasa 7 hanggang 8 kilometrong extended danger zone. Kaya 83 individual na ang lumikas. Sa barangay complex tumutuloy ang pamilya ni Rishelda matapos abutan ng matinding ashfall ang kanilang bahay mula noong linggo. Hinika po sila dahil po sa abo. Sino po dyan ang hinika? Ito po. Pero tinatayang aabot pa sa halos 12,000 ang ililikas sa buong bayan sakaling itaas sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Naka-standby po yung diyan ng mga military truck natin. And nakaano naman po kami ng mga rescue vehicles ng different barangays. Yung hindi naman po affected kasi may mga rescue vehicles naman po yung 44 barangays. Yung hindi po affected ng Mayon eruption po, nag-usap na po kami ng mga barangay captain na tutulong po sila maghakot. Dagdag na problema ang paparating na bagyo na kung magdala ng malakas sa ulan ay magpapaagos ng lahar. Maaari nitong punuin ang Maninila Gali at Masarawag Gali o yung mga uka sa lupa na dati nang nalikha ng lahar. Posible nito ma-isolate ang barangay Maninila kaya nais ang munisipyo na ilikas ang mga residente. Ito po, nakita natin yung malaking gali. 2 po yan. Ma-isolate sila, mauunahan ako if hindi natin sila preemptive evacuation. So, ma-isolate po sila. So, mahihirapan po tayong ilabas sila just in case po na mag-aggravate yung situation. Kakailanganin ding lumikas ang mga taga Ginobatan Mayon Road kung saan umaabot ang lahar kapag napupuno ang Masarawag Gali. Wala ring makadaang sasakyan dahil sa tubig na may kasamang makapal na buhangin. Kasi kung pumasok naman sa bahay, mga pasok yan sa bahay. Malakas po. Pinakamatinding pag-agos ng lahar sa lugar naranasan dahil sa bagyong Reming noong taong 2006 kung kailan mahigit 100 ang nasawi sa Ginobatan. Alarming din po sa mga constituents na ganyan, may Mayon tapos may may paparating pa pong bagyo. So, syempre po, ang namin yan is talagang mas lolobo po yung number of evacuees natin. Vicky, sa impormasyon nga inilabas ng Public Information Office ng Albay ay inutos na nga ni Governor Noel Rosal ang pagsususpinde ng face-to-face classes sa Biyernes, January 16 bilang paghahanda na nga sa inaasahang malakas na ulan simula sa Biyernes hanggang sa weekend at inatasan na rin ng gobernador ang mga LGU na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga maaaring maapektuhan nga ng bagyo, lalong-lalo na yung posibleng magkaroon ng pagragasa ng lahar gaya sa ilang portion dito sa Ginobatan, Albay. Yan ang latest mula rito sa Ginobatan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ipinaubaya na ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice ang pagtukoy sa mga legal na hakbang laban sa kumpanyang Solar Philippines ni Congressman Leandro Leviste. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipinasa na ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice ang pagtukoy sa mga aksyong legal na pwedeng gawin laban sa Solar Philippines, kumpanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, matapos kanselahin ng kagawaran ang 12,000 megawatts na halaga ng kontrata nito para sa renewable energy dahil sa non-performance. May 24 billion pesos ding multang ipinataw sa Solar Philippines. We have referred this case to the Solicitor General as well as the Department of Justice, and we leave it to them for any legal actions that they deem fit. December 2025 ang delivery date nito eh. And we only canceled on December. Kasi nung na talagang hindi na kami sinasagot, wala nang response, hindi gumagalaw, kahit letter na lang, email na lang na we're working on this, we didn't get any communications. Hindi naman lahat ng kontratang nakuha ng Solar Philippines ay kanselado. Ayon sa DOE, may na-deliver naman itong 11 megawatts. Pero napakaliit nito kumpara sa 12,000 megawatts na hindi nito na-deliver. May iba ring kumpanyang nakansela ang kontrata at pinagmulta at nagbabayad naman daw ang mga ito.
17,000 megawatts ang kabuuang katumbas ng lahat ng kontratang nakansela. Ang pagkansela sa mga kontratang ito may epekto sa mga ordinaryong taong kumukonsumo ng kuryente dahil sabi ng DOE, apektado rito ang supply at presyo ng kuryente. Bakit namin tinarget yung mga megawatts na yan, yung mga committed projects na yan? Because we are targeting a certain lowering of the prices of electricity. Ngayon, dahil hindi yan mangyayari, kasi ini-expect namin by 2030, the decrease in price of the generation would be about 3 pesos, 2 to 3 pesos. Malaking bagay yun eh. We won't be always in red, but there are some months, lalo na mga summer, kung mataas yung demand, medyo nagkaka-yellow siya. If we stay as is, with considering the contracts that have been canceled, then yes, we will have a problem. Pinuntahan namin ang Solar Philippines para hinga ng pahayag, pero bigo kami. Wala pa ring tugon sa amin si Congressman Leviste. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni Leviste na Setyembre pa lang ay binalaan na raw siyang gagawan siya ng mga kaso kung ilalabas niya ang Cabral Files, kaya manahimik na lang daw siya. Tiniyak naman niyang tutugon siya sa mga pahayag laban sa kanya sa tamang forum. Sabi pa ni Leviste, wala siyang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno at iginiit na ang pera niya ay nagmula sa pribadong negosyo. Pinabulaanan ng DOE na may bahid politika ito. We didn't pick lang ang Solar Philippines at this dahil lang may mga political issues around the owner, no? But we have been housekeeping sa DOE kasi marami pong mga contracts na hindi gumagalaw. Tawag ng zombie contracts. And we don't want zombie investors. That's why we're cleaning up. If we didn't terminate and we didn't fine him, that would even be more political. Dahil the beneficial owner is a politiko, a congressman, then we won't fine. While the others na hindi politiko, we fine and they pay. We apply the same rules to everyone. So, walang special treatment dito sa DOE. Ipinauubaya naman ng DOE sa Kamara ang usapin sa prangkisa ng Solar Philippines. There are violations sa franchise na binigay ng House. Well, violation na pwede makancel yung binigay na franchise. Kailangan po talagang pagbayarin lahat po ng mga kumpanya na nakumuha ng mga kontrata pero hindi po nag-deliver ng kuryente sa atin pong mga kababayan. So, kung kasama po yung kumpanya po ni Congressman Leviste dito, and then they will have to face the consequences of non-delivery. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan ng piso at dolyar sa 59.44 pesos kada dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Mas mababa yan sa pinakamababang palitan na naitala noong nakaraang linggo lamang, January 7, 2026 na 59.355 pesos. Inihinga namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nothing but festive vibes ang hatid ng cast ng mga upcoming Kapuso series na Apoy sa Dugo at Born to Shine sa pagdiriwang ng pista sa Lipas City, Batangas. At para sa full experience, sinubukan din nila ang special cuisine ng lungsod. Narito ang report ni Diane Localiano ng GMA Regional TV. Puno ng iba't ibang aktibidad. Kaya talagang inaabangan ng mga taga-Lipas City sa Batangas ang taunang kapistahan bilang pagkilala sa kanilang patron saint na si San Sebastian. Dagdag saya pa ang hatid ng isinagawa roong Kapuso Ball Show. Present si Kapuso at unang hirit host Kaloy Tingkungko. Nagbigay naman ng kani-kanilang performance ang cast ng Apoy sa Dugo na sina Thea Tolentino at Patricia Coma. Habang pure positivity ang dala ni Fonzie sa isang interactive acting challenge kasama ang ilang lipenyo. Nagpasaya rin sa Kapuso Mall Show ang cast ng isa pang inaabangang Kapuso serye na Born to Shine. Naroon sina Migs Cuaderno,
Gea Misha, Olive May, at si Zephanie. Hindi rin sila nagpakabog sa mga hit na TikTok Dance Challenge. Grateful ang mga Kapuso Stars sa mainit na suporta ng mga tagalipa. Napakasaya na bumalik dito sa amin at sana po suportahan nyo ang Born to Shine. Nag-enjoy din po kami mag-perform. Thank you so much sa lahat ng mga Lapeños who took the time and effort to go here and watch us. Hindi naman po ito yung first time ko dito sa Lipa, Batangas. Kaya masasabi ko po talaga, ever since yung mga tao, very warm sila. Nakakatuwang isipin na ang daming kapuso natin, mga Lipeños na sumusuporta sa GMA, sa Kapuso Network at sa mga parating pa lang na shows. At para sa full Batangas experience, hindi rin pinalampas ng Kapuso Stars ang special cuisine ng Lipa, ang Chami. Hello mga Kapuso, ako po si Patricia. At ako naman po si Fonzie. At ako naman si Thea. Nandito kami ngayon sa Lipa City, Batangas. At samahan nyo kaming tikman ng isa sa mga pinagmamalaki at paboritong pagkain ng Lipeños, ang Chami! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Loceliano, nakatutok 24 oras.